Asahan na po ang mga sunod-sunod na Christmas party ngayong papalapit na ang Pasko. At si Pangulong Bongbong Marcos nanawagan po sa mga government agency na gawing simple ang mga Christmas party at tumulong sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Ang isyong yan, pinusuhan ni Ivan Mayrina sa Barangay Saksi Online. Ang Pasko Pinoy kilala sa pagiging all-out sa mga dekorasyon, pasyalan at handaan. At ngayong papalapit ng Disyembre, asahan ang sunod-sunod na Christmas party sa mga pamilya man o magkakaibigan at kahit sa mga opisina at paaralan. Pero sa isang international school sa Maynila, may inisyatibong galing sa mga estudyante. Sa halip na mag-Christmas party, mag-fundraising na lang daw para ipamigay sa mga nasalanta ng bagyo. Kindness begets kindness. And the best thing we can do this Christmas is to help one person. Ang palasyo na nawagan naman sa mga ahensya ng pamahalaan na kung maaari gawing simple lamang ang mga party. At ang anumang matitipid ay ibigay sa mga komunidad na nasalanta. Alinsunod dito sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Bilang pagtalima, agad naglabas ng memorandum ang Department of Education kaugnay sa simpleng Christmas celebration sa lahat ng kanilang opisina at eskwelahan para makapagbigay ng donasyon sa mga napinsala na kalamidad. Tinanong namin ng mga kapuso online kung pabor sila rito. Sagot ng isa, pabor. Dahil mas mahalaga na bigyan ng prioridad ang kapakanan ng mga mamamayan kaysa sa marayang pagdiriwang. Pabor din ang isa pa. Pero sana ang mga nasa matataas sa pwesto daw ang manguna sa pagtulong. Base kasi sa kanyang obserbasyon, sila pang nangunguna sa mga pagdiriwang. Komento naman ng isa pa, bakit idadamay pa raw ibang taong hindi naman nasalanta ng bagyo? Dapat daw na ang mga nasalanta ng bagyo ang bigyan ng pag-asa para maging masaya ang kanilang Pasko. At sabi ng isa, ang dapat bawasan ang budget sa eleksyon at ibigay sa nasalanta ng bagyo at sa iba pang walang-wala para maranasan ng diwa ng Pasko. Paniwala ni Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na raw kailangang iutos sa isang memo ang sinabi ng Pangulo dahil tiwala Malacanang sa kagandahang loob ng mga kawalan ng gobyerno na magkukusang magtipid sa kanilang mga pagdiriwang. Hindi nagkamali ang Malacanang sa paniwalang ito, hindi lamang sa mga kawalan ng gobyerno kundi maging sa pribadong sektor. Katunayan ang ilan sa kanila, Bagyong Christine pa lang, nagpasya na magsagawa ng donation drive para ipamigay sa mga nasalanta. Wala pang opisyal na posisyon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, pero ayon sa kanilang chairman, magandang pangunahan ito ng gobyerno. It would be good if the government officials set the example. No? We know very well that they have their own discretionary fund, and they would say, okay, we will also give so much for this calamity. That would be nice, and it would be good for the private sector to be inspired by what our government and legislators are doing. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.